Okay, punta tayo sa characteristics in writing. Characteristics, itong pagkakakilanlan sa inyo, yun yung identifying details. Pagkakakilanlan, karakter mo, dyan ka makikilala. Meron tayong dalawang klase ng characteristics. Meron tayong class characteristics tsaka individual characteristics. Parang sa ano lang kahapon, parang sa fingerprint, no? Meron tayong class characteristics o general pattern, loops, subs, and word. Merong standard, polar loop, radial loop, plain word, parang gano'n din sa writing. Pag sinabing class characteristics, common. And this properties which are common, which can be... Sorry, nababahinga ko Parang may mabaho ata dito. Common, yan. Common or design body, design. Ang pinaka-design ng letters. Yan. Kasi meron tayong mga design, no? Sa atin, ginagamit natin A, B, C, T. O sa ibang bansa, diba, mga Chinese, mga ganun. Ang ganyan-ganyan sila, no? Sa Arabic, parang noodles. Parang noodles. Yan yung group character, ay yung class characteristics. Mga ganito, o Chinese yan, o di group, class characteristics, yan yung design nila eh. Ang tanong, sino yung Chinese na sumulat niyan? Yan yung individual characteristics. Characteristics which are highly personal or peculiar, that which is unlikely to occur to in others' handwriting. Yan yung individual characteristics. Yung class, yung pinaka-design ng letter, yung individual, yan yung ikaw mismo ang nagsulat. Makikita lang sa'yo, hindi makikita sa iba. Kung nga pala nakalimutan ko na may nagtanong kanina, baka si Sir yun sa Medal of Valor. Baka may mga PNP kasi dito may mga tri-bureau. May meron. Yung mga nag-take ng NAPOL form, tapos nag-etiyak. Yeah, for information mga body Kaya huwag kayong magulo. May mga sir tayo dito, may mga ma'am tayo dito na nakikinig. Okay, elements of forms of writing are the rounded inner part of an upper court bend or writing body. Yan. Ito yung sa loob. Yan yung sa loob ng kurbada. Yan yung arc. Rounded inner part of an upper court. Beard is an introductory up and down strokes found in some capital letters. Parang ganito siya. Yan, ito. Yan. Introductory up and down strokes. Blank is a part of a stroke characterized by abrupt ending. Ganito siya, pari. Ba, nagsulat ka ganyan. Yung sa dulo niya na matulis. Ito, paano ba? Yan. Yung dulo niya na matulis, yan yung manipis, yan yung blank. Abrupt beginning or ending. Pwede sa simula, pwede sa dulo, yung manipis. Sa sobrang bilis na yan. Bakal nut, para siyang sinturon ba, ganun, yan, ito, yan. Horizontal loop strokes used to complete letters. Central part, yung pinakakatawan ng letter, body. Eyelet or eye loop refers to small oblong strokes. Yung mga letter F, yan, yung mga oblong, eyelet or eye loop. Each introductory backward strokes found in some capital letters and in some small letters, no? Introductory backward strokes. So, para siya ng beard. Up and down nga lang to. Parang ganito siya niya. Letter B. Parang ganito din siya. Humps. Kabaligtaran siya ng arc. Kasi sa baba, arc. Sa taas yung humps. Yan. Upper chord. Sa taas, humps sa baba, arc. Mamaya pa illustrate siya kasi mga ganito. Okay. Identify these characteristics. Identify these elements of writing. Ito tinuro. Alam niyo na, pag ito tinuro sa baba, arc. Baka may ganyang tanong sa board. Sir, unti-untiin ko bayad. Walang problema ba? Di po, unti-unti lang naman talagang bayad. Dito hindi naman kailangan sa bagsakan. Loop is an oblong obstruct. Parang sa letter O. Yan, sa letter, parang ganun din. Dito sa F. The stem shaft or stop is considered the backbone of the letter characterized by long downward strokes. So, yung pababa. Yan, itong pababa na to sa letter F. Pababa. Yan. Yan yung stem shaft. Initial terminal, long running initial or terminal strokes. Ang sa letter. Yan, parang ganito siya. Yan. Yan. True refers to a garland form of letter. Sulat ka ng letter E.
Parang ganyan siya pag garland. Word is alone, upward. Kabaliktaran yung word tsaka siya. Itong pababa kasi. Itong pataas, word. Itong pababa, stem. Yan. Embellishment, added stroke that serve as an ornamental or flourish. Yung letter J mo, pwede naman ganyan, ginawa mo ganyan, o nilagyan mo pa ng corona. Yun yung embellishment, added strokes. Design. Writing movement refers to all factors relative to the motion of the pen. Yan, writing movement. Paano ba yung motion ng pen mo? Paganto ba? Paslan? Paganto? Bahala ka kung anong writing movement meron pa. Line quality, it is derived from combination factors including writing skill, speed and rhythm, freedom of movement, shading, and pen emphasis. Yung line quality. Elements of writing movement, pag sinabing pen pressure, average or usual pressure applied. Gaano kabigat yung kamay mo pag nagsusulat, heavy ba? Or light? Minsan kasi ang ano mo talagang pen pressure mo mabigat, yung kamay mo madiin. Yung iba naman light, magaan. Yan yung pen pressure, average or degree of weight, mga balik, degree of weight. Yan. Degree of weight. Yan yung weight ko. Pen emphasis is the act of intermittently forcing the pen against the paper surface with an increase in speed. Intermittently. Kaya nga emphasis, body emphasis. Yung isang word, binigyan mo ng emphasis. Bakit ito? Primary. Ganyan yung ano mo, pen pressure, manipis. Yung isa, bigyan mong diniinan. Yan. Diniinan mo bigla. Kasi gusto mong bigyan ng emphasis, i-highlights. Ang tawag dyan, pen emphasis. Intermittently forcing the pen against paper surface with an increase in speed. Yung pen pressure degree, gaano kabigat yung kamay mo, gaano kabigat yung diin para susulat. Kaya pen emphasis, bigla mo na lang diniinan yung isang word. Kasi gusto mong bigyan ng highlights. Rhythm, harmony or balance of strokes. Ano bang pag nagsulat ka, ano ba yung harmony mo? Yan. Yung skill refers to the degree of writer's proficiency. Pwedeng poor, pwedeng skill. No? Pangit yung sulat mo, kagaya sa akin, pangit, topography. Meron ding ibang magaganda yung sulat, yung skill. Speed, alam nyo na yan, speed, no? Gano'ng kabilis ka pa nagsusulat? Slow ba or moderate? Or fast? Pen lip, di ba, ako na kasi mga balit pen scope, represent the reach of the hand with the wrist. Pag nagsusulat ka ganito, hanggang dito lang yung pen reach mo. Sakop lang. After ng pen reach, pen scope, after ang pen scope, pen lip, iangat mo na yan. Nung pag-angat mo ng, ayun yung pen lip, interruption strokes caused by removal of the writing instrument from the paper surface. Yan. Next is shading. Refers to the more obvious, the more obvious increase in width. O ganito. Letter P, ginanyan mo ba? More obvious naman siya. Increase in, kinapalan, tawag yung shading. Pen position, relative location of the pen. Location of the pen in relation to paper. Pwedeng ganito, bahala ka, pen position mo. Pen scope, alam mo na, range of the pen. Ito ba, ito yung magulo ba, yung dalawa, kasi parehas yung going back. Kasi sabing retracing or retrace is the strokes which goes back over another writing strokes. Nahagip mo yung isang letter, goes back. Nahagip mo yung isang, right, ganito. Nahagip mo yung isang letter, ganyan ba? Nahagip, yan yung retracing. Kasi nabi yung retouching or touching, parang make-up, na-retouch, inaayos mo. Goes back over a defective, or defective naman, ano sulat akong ganyan. Yan. Nawala ng inayos mo. Yan, ang tawag yung retouching or patching, tinakpan mo. Inaayos. Goes back, para sa kasi sila goes back, kaya nalilito. Ito goes back, nagip yung isang writing stroke. Ito goes back yung defective. Naayos mo ba din? Ito na sinasabi ko kanina. Pag natural variation, usual deviation or normal deviation, ako ang nagsulat niyan, di ba? Yan yung repeated specimen. Ito yung repeated parehas. Ako ang nagsulat, pero meron yung normal na deviation.
normal na pag magkaiba talaga, hindi yan perfect identical. Yung V magkaiba, H magkaiba, pero ako, ang tawag dyan, natural variation. Normal yan, yan yung magsasabi na genuine, right? Genuine. Kasi pag identical, 100%, mamit ng tracing method, yan din. Perjury yun, perjury. Pag sabing transitory change or temporary change, are meant to those changes which only continue to exist while basic cause of the deterioration is still affecting the writer. Sabihin, lasing ka, no? Lasing ka, nagsulat ka na, ay, nag-iba na yung writing stroke mo, nagkaganto-ganto na. Pero kung hindi ka na lasing, nabalik na sa dati. Yan yung transitory change or temporary change. Babalik din sa normal form. Sige ba, tanong lang kayo, tanong lang ng tanong. Huwag kayo mahihiyang magtanong, no? Kung may right med ba nito, no? Pag sinabing tremor is a weakening of the strokes characterized by wavering. Yan na, nanginginig ka. Siguro pinipeke mo yung permanidin. Huwag mo ganun, nanginginig ka, sobrang papayang tremor. Pero tayo tinatawag na genuine tremor, mga normal lang talaga. Yung iba matatanda, iba old age, iba may sakit, iba, diba nung ng kinder ka pa? Elementary, hindi pa marunong magsulat. Nanginginig din yan, no? Ganyan. Pero yung tremor of fraud, hindi yan kasama sa genuine tremor. Ha? Hindi yan kasama sa genuine tremor. Yung tremor of fraud, ano yun, kapag gumagawa ka ng perjury, kinakabahan ka, kaya ka nanginginig. Kaya pag sinabi, among the following are genuine tremor except A, weakness, B, old age, C, illiteracy, D, tremor of fraud. Ito hindi kasali. Hindi naman genuine yan, sinadya mo yan. Ito hindi ito sinasadya na tremor. O, diba? Sir, pwede po babaguhin ang signature? Akala ko pwede. Alam ko ba rin pwede. Basta, ang purpose lang kasi ng signature, sign of acknowledgement. Sign of acknowledgement. Sinasabi mo na, gawa ko to. Kaya ka may perma. Diba sa valid ID mo, driver's license mo, may perma ka dyan na iba. Sa PRC license mo, iba rin yung perma mo. Iba pwede. No? Kasi yun yung magsasabi na ganda yung perma mo. Ilang ulit po daw, kahit ilan, bahala ka. Pwede naman bago wala nang sabi na bawal. Basta may valid ID ka lang na magsasabi na perma mo po. Ako kasi, nabuo ko yung nabuo ko yung perma ko since grade 4. Grade 4. At ang perma ko grade 4. Grade 4 ko ang gumawa nito, hindi ako. Yan. Hanggang ngayon, dala ko pa. No? Hindi ko binago starting grade 4. Hanggang automatic na siya. Kasi automatic na siya sa utak ko. Mahirap na yung kopyahin ng iba. Unconscious na siya. Kailan kayo nag-start gumawa ng signature nyo? Ako nga, grade 4, tagal na. First year college, high school. Nung natanggap ako sa tupad, natanggap sa tupad, ay mga loko-loko dito, no? Writing conditions refers to all factors affecting the overall quality of writing, such as the writer's condition under which the writing was prepared. Yung writing condition, ano ba yung sitwasyon kung saan na-prepared niya yan? Ano yung writing condition? Lasing ba siya? Hindi ba siya lasing? Writing instrument, tatlo lang naman yung mga bali, ballpoint pen, yung may bulita sa dulo, ball bearing, yung ginagamit nyo ngayon, ballpoint pen yan. Meron tayong fountain pen, ginagamit ng mga calligrapher ng fountain pen. Meron tayong fiber pen, yung ginagamit yung pang-highlights sa libro. Yan, yung mga writing instrument. Miscellaneous document problem. Yan, mga etche-buretche, mga problema. Meron tayong alteration. May sabing alteration, changes. May binago ka sa dokumento, pwedeng dinagdagan mo, pwedeng inalis mo o dinilit. Yan yung alter. May binago ka sa pamamagitan ng pagdagdag o pagbabawa sa isang dokumento. Altered. Kung sabihin, altered document niya. Erasure, removal of writing. May tinanggal ka sa writing, may binura ka. May dalawang klase ng erasure. Mechanical at chemical. Pag sinabing mechanical erasure, abrasive method, scrapping or rubbing, sa likod ng lapis mo, mechanical erasure yan, scrapping.
Yung chemical erasure, gamit na aid of bleaching agent, ink eradicator, yung liquid na puti, no? Parang touch and go. Kung di kayo pang ganun, yan yung chemical erasure. Ito, pag tinanong kayo, ano yung usual na ginagamit sa pag-examine dito sa erasure? Pwedeng gumamit ka ng aid of fuming, transmitted light, iniilawan sa likod, pwedeng oblique light ba iniilawan sa gilid, or UV light. Yan, pwede. O, pagdating sa obliteration, is the smearing over of an original writing. Ibig sabihin ng obliteration, smearing over, tinakpan mo ba, diginan mo. Yan. Anong ginagamit mo? Pag tinanong ka, anong ink ang ginagamit sa obliteration? Superimposing ink. Anong light examination? Para makita mo yung sa likod, anong light examination ang ginagamit? Infrared. Infrared. Di ba? Maraming pwedeng itanong na maraming pwede. Ano yung ink na ginagamit sa obliteration? Superimposing ink. Anong light examination para makita mo yung sa likod? Yan, infrared. Pag sila yung chart document, partly board, medyo sunog. Pag medyo sunog yung dokumento, iitim yan, medyo hindi kita. Then yung chart document, medyo sunog. Anong ginagamit na light examination para makita mo? Infrared pa din. Yan, infrared. Sige nga. Ilan yung millimicro na infrared, no? Galing nyo, X, U, inaalala. O, ilan yung millimicro na infrared? 100 to 1,000 millimicron. XUV. X, ilan, X? 0.10 to 30. 2.3 to 5. Ang ultraviolet, 130. 30 to 400. 30 to 400 millimicron. ang visible light, 100 to 700 millimicron. genius, lupit. Daming genius pala dito, no? Sana all genius, no? Pwede na ba mag-board exam bukas, no? Sa forensic. Sunod na araw, no? Pagtapos natin sa forensic na araw, board exam na agad, no? Yung iba, sunod na. Kahit mamaya, sir, pwede na. Mas pwede daw kahit mamaya, no? Kahit 3 area pa lang, no? Kahit 3 area pa lang yung discuss, lahat na ng area ng forensic, no? Pagkit nakabili ka ng set A, yabang mo bati, Palag-palag na. Ito na, sa invisible writing, pag tinanong kayo, meron kasing writing na invisible. Pag tinanong kayo, ano yung ink na ginagamit sa invisible writing? Sympathetic ink or secret ink. Yan. Meron to nung gumagawa kami ng kodigo ng college, may mga ballpen na ganito. Yan, ang gumagamit ng sympathetic ink, no? Hindi siya nakikita, pero pag inilawan mo ng UV light, nakikita. Pwede mo gamitin pang kodigo, no? Pwede sa 3 subject. No? Contact writing, tandaan nyo lang fresh ink. Pag nagsulat ka, di ba yung ink sariwa pa, na-dikitan sa ibang papel, nagkaroon ng bakat, ang tawag doon, contact writing. Ang pang-detect mo dyan, gano'n din, pwedeng fuming or UV light pa rin. Para maging klaro yun. Sagot. Glass. Common. Or design. Very good. Last. Ilang subject na po ba ang na-discuss mo sa live? 3 na body. Personal identification, fingerprint, photography, tsaka ito, QD. Tsaka mamaya, forensic chemistry tayo, tsaka toxicology. Para bukas basic na lang ballistics tsaka poly. Sagot. Embellishment. Alpha. Embellishment. Alpha. Alpha. Average pressure of light. Gano'ng kabigat yung mga Pressure. Alpha. And pressure. Mas maganda talaga mag-attend ka sa live body, no? Kasi sa replay, walang dating kasi yung recorded na lang. No? Hindi ka nakakapagkulitan. Dito dahil mga kulit, parang hindi siya ng style natin dito, parang hindi siya online, no? Parang face to face, parang Left. kaso hindi ko kayo nakikita. Left side, delta. Delta.
Gagaling ah. Lapit yun naman sana. Sana kung si Boris pa mga body naging top 10, dapat naturo ko. Not maging top 9 kayo, 8, 7, hanggang top 1. No? At mas mataas pa kayo. No? Yes, Dapat, yan ang maganda pa confident. Kasi naturo ko na lahat ng alam ko eh. No, dapat mas magaling pa kayo mga body. No? Dapat mas magaling pa kayo sa akin. Handa ko na pa 10,000 ko. Kung tayo na pagkatlong nag-top 10, parang yung 100K ko ah. Sige, pag-ipunan ko na. No, sige. Top 0. Mas maangas, top 0. Alpha. 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 Alpha sir, alpha. Alpha. Margaret. Nagip lang, mali nagip lang. No? Nagip. Yan. Pag yung depekto inayos mo, ganito. Inayos mo ganyan. Retouch. Check. Sana makayanan to sir kasi araw ng trabaho ako. Kaya yan buddy. Ako nagsasabi sa'yo, kaya yan. Meron kasi dito, meron ako, maraming pulis akong reviewin na karami. Kilala na sila sir, sila ma'am tra-duty pa. Pwede kayang kaya yung buddy. Hindi ko kayo papahirapan. Hindi tayo persahan dito, smooth lang tayo. Kaya yung buddy. Natural. Alpha. Alpha sir. Natural. Alpha sir. Natural condition. Very good. Pag nag-review kayo sa PowerPoint, i-discuss nyo sa sarili itong remaining nga. Paliwanag nyo sa sarili nyo kung ano yung mga yan. Balikan nyo sa, kung hindi nyo alam, balikan nyo. Alteration. Alteration. Alteration yan. Alteration. Ikaw. Dalawa yung hindi nyo. Alteration. Very good. Pressure. Ratio. Alpha. General, no, napanggap kasi yung dalawa eh. Obliteration. Obliteration. Alteration. Hindi ko, kaya Sige nga, anong light examination dito? Anong light examination? Sa chart document. Anong light examination? Sa sunog, medyo sunog. Sa invisible writing, anong light examination commonly? Sa contact writing, English eh. UV pa rin. Tandaan niyo mga bali, tandaan. Partly burned, medyo sunog. Anong tawag sa dokumento na yan? Chart. Very good. Chart, document. Babaero to. Invisible. Visible writing. Delta. Onta. Papunta tayo sa typewriter. Typewriter. Balik, definition of terms tayo. Pag sinabing typeface, printing surface ng typewriter. So yan, ito printing surface. Yan yung typeface. Printing surface. Typeface defect, any form of peculiarity of the printing caused by actual damage. Mga defecto, may sira. May yung typeface, may sira. Yan yung typeface defect. May yung letter B niya, ganyan, may bawas. Yan, may ganito, may sirang ganyan. Ito yung masasabi ng individuality. Individuality ng typewriter, defecto. So example, yung letter A niya, lagi may sirang ganyan. No? Ibig sabihin, pag ganyan lagi yung letter A, alam mo na kung saan typewriter. Kasi yung typewriter mo ganyan. Yan yung, dito yung nanggaan. Yan yung basis ng individuality, defecto ng typewriter. Pag sinabing characters, pwede siyang letters. Ito letters, pwedeng symbol. No? Pwedeng numbers,
punctuations, yan yung mga characters. Kasi may dalawang klase ng typewriter mga buddy. Meron tayong Pika, meron tayong Elite. Tandaan nyo, pag sabing Pika typeface, medyo malalaki. 10 characters ang kasya sa 1 inch. Ano ba ito yung 1 inch, makagive no? A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Parang ganyan. Sa isang inches, 10 characters ang kasya. Sa Elite, 12. Medyo malalaki yung Pika, mga bagay. So, Pika, medyo malalaki siya. Sa Elite, maliliit kasi 12. Tandaan nyo lang, Pika, 10. Elite, 12. Masisend ba yung set B? Yung meeting kapon, masisend ba? Di, masisend yan lahat. Lahat may replay. At kaya ang sabi ko dun sa marketing, only replay hanggang board exam. Lahat, pati pa yung coaching, may replay yan. Tandaan nyo naman tinanong, typewriters na merong 12. Elite, ano niya? Pika 10, Elite 12. Parang hindi ka malito. Pika 10, Elite 12. No, wag lang Pikachu. Pika 10, Elite 12. Pag sa proportional spacing machine, letter spacing similar to the type of spacing. Para-paras ng space. Parang ito, same space lahat. Kahit magkakaiba yung characters. Tanda nyo lang same space. Proportional spacing machine. Transitory defects, yun na temporary defect ng typewriter. Example na ito is clog typeface. Alam ba, ibig sabihin ng clog typeface, ano ba itong typeface mga dito to? Yung letter O, dito na puro ng ink. Kaya ganito na ang number 6, parang ganyan na lagi. Yan yung temporary. Pag nilinis mo, okay na. Yan ang temporary defect. Pag nilinis mo, okay na. Simple cleaning. Permanent defect, may bangas na, no? Cannot be corrected by simple cleaning. May bangas na ganyan. Yan. Permanente na siya. Mal-alignment, hindi siya naka-align. Hindi siya naka-align properly. Ito, pwedeng nakaganto, pwedeng nasa taas. Ano yung mal-alignment or alignment defects? Principal technique utilized in typewriting identification, measure the typeface pitch, type size and design, look for individual typeface defects. Typeface defect, ulitin ko ang mga alignment. Pag sinabing vertical ma-alignment, character printing above group, dapat dito yung palo. Ang nangyari sa typeface, di ba pag pindot mo yung palo, taas o baba, dito, yan, alignment defect, taas o baba. Vertical. Pag horizontal, left or right. Misa dito yung palo, left or right. Twisted, magandang dito. Alin, sumasandal, left or right. Patagilid. Parang gumaganon siya pagilid. Yan, nag-slant. Open speed, magandang keyword dito. Heavier in one side. So parang ganito siya, baka dito yan, parang ganito siya. Mas makapal sa kabilang side. Yan, mas makapal sa kabilang side. Yun yung open speed. Rebound, double impression. Ano siya, parang ganito. Na doble. Kasi pumalo ng 2 beses, kaya rebound, parang tumalon. Pag palo, tumalon siya. Yan yung rebound. Actual breakage, actual damage. Yan ang actual breakage. Ganyan. May bangas. Ganyan. Clog, madumi lang madumi. Naburo lang ng ink, ganyan ng O. Manyan yung letter A, manyan yung letter P, linisin mo lang, okay na yung body. Yan yung mga typeface defect natin, no? Okay, punta tayo sa definition of terms. Document examiner, one who studies scientifically the details and elements of documents in order to identify their source or to discover other facts concerning them. Pagdating sa QD, yan, document examiner ang nai-examine yan. Isa sa mga kilala dito, isa sa mga father of QD. Kilala niyo ba sino yung father of QD? Si Albert Martinez. Oxford. Albert Osborne. Expert witness. Witness who by reason of specialized technical training. May expertise siya kagaya ng balistician, forensic entomologist,
forensic, photographer, ito, document examiner, expert witness din yan. Ang kabaligtaran kasi ng expert witness, ordinary. Ordinary. Ito kasi may technical skill to, may training yan. Ang tawag sa opinion ng expert witness, expert opinion. Yan. Sa ordinary witness, ordinary opinion, mga chismosa lang yan. Ordinary, wala namang alam yan na special skill. Ordinary witness. Grapology, the art of attempting the character or personality of an individual from his handwriting. Inaalam yung mga hinulaan, yung personality mo based handwriting, mga parang, sige, ganito siya, dikit-dikit siya parang sulat. Siguro gusto niya lagi may kasama. Ay, yung isa naman ang layo, no? Ang layo. Gusto siguro lagi mong pag-isa kasi ang layo ng space. Parang ganyan. Parang ganyan yung point ng grapology. Inulaan mo yung characteristics niya, depende sa handwriting. Para siyang dactylomancy. Yung personality, in-interpret sa mga ng palm prints and the fingerprint. Examination, the act of making a close and critical study. Examination. Comparison, setting of two or more items side by side. Comparison, side by side. Collations, critical comparison naman siya. Comparison side by side lang yan. Yung collation, critical. Mas detalyado siyang pagkukumpara. Mas detalyado yung pagkukumpare. Yan. Okay. Alam na, infrared, saan commonly ginagamit yung infrared, no? Saan siya commonly ginagamit? Sa chart document, tsaka sa obliteration. Ano? Ultraviolet, commonly ginagamit siya sa mga invisible writing. Yan. Invisible writing. Microscopic examination, sinisilip mo sa microscope. Or yung stereoscopic microscope, kasi pag tinignan mo yung stroke sa letter, makikita mo kasi body, diba? Pag tinignan mo letter, tinauna yung sa taas nauna yung vertical bago horizontal. Makikita mo sa stereoscopic microscope yan kung sino nauna, naka-3D yan. Makikita mo. Kasi pag yung isa, alam mo na peke, ba't nauna yung vertical sa horizontal? Peke yan, makikita yun sa microscope. Kung alin yung nakatanday, magiging 3D. Ewan ko nakita nyo na yan. Oblique or side light, ginagamit niya commonly sa erasure. Iniilawan sa gilid. Transmitted light, iniilawan sa likod. Ilawan sa likod. Yan. Miko. Counterfeit, imitation of something genuine with intent to defraud. Usually in the form of banknotes and coins. Pwede banknotes, pwede pa rin cheque. Pinapeke mo. Gusto mo makinabang, i-defraud. Pain failure, pag interruption of strokes caused by failure of the ink. Pag nagsulat ka na wala ng ink, parang ganun. Yan. Yung pen failure. Erasure, alam niyo na erasure, hindi ko na i-discuss yan. Ink eradicator consists of chemical solutions which ginagamit sa ginagamit sa chemical erasure, ink eradicator. Parang puti na ginaganto, tinapang takip. Parang gusto. Iteration, ito na yung smearing over. Decipherment, the process of making out what is eligible or what has benefits. Kung ano yung making out, yung mga hindi magigets, parang hindi klaro, ginagawa mong klaro, decipherment. Restoration, yung erase, binabalik mo sa dati, brought out again what is erase. Yung sa restore. May mga restoration process kasi tayo sa mga erasure body. Insertion or internalization. Tawag dito. Addition between the lines. Parang dinash mo ganyan. Insertion and transition. Parang ganyan yan mo. Addition, any matter made a part of a document after ko. Tapos na yung original preparation, tapos na may dinagdag ka. Yung addition. May dinagdag ka na page. May dinagdag ka na letter. Ito na. May siningit ka dito na letter. Parang ganyan addition, may dinagdag ka after ng original preparation. Altered, yun nga, binago. Changing, pwedeng may dinagdag or may binawas. Blank papers, a sheet of paper that contains no or readily visible writing. Yan yung blank paper. Wala kang nakasulat. Secret ink or sympathetic ink ginagamit sa invisible writing. Writing impression,
A small writing indentation completed devoid of any pigment. A writing indentation. Pag nagsulat ka, yung bakat sa likod, yun na yung writing impression, yung bakat sa likod ang nasulat. Puno na ba batch 4 niya? Puno na batch 4 niya? Hindi naman batch 4 niya. Writing offset, yun yung fresh ink or parang contact writing. Yan. Yung nasa gig ng fresh ink. Pen, the instrument used to apply inks to the paper, alam na. Ballpoint pen, meron siyang ball bearing. May bulitas na maliit. Agraphia, a mental disease no sakit sa utak kung saan yung isang tao hindi nakapagsulat. Loses his ability to write. Meron kang agraphia. Ay nga, agraphia writing, ang suffix ba yan o affix? Di ko alam. Suffix, absence of writing. Yan. Carbon outline, yun na yan, sa tracing method na gumagamit ng carbon paper. Indentation process, yun na, considerable pressure, tapos yung sa likod, yung bakat. Projection, alam mo na, inilawan sa likod. Mike, ito na alam mo yan sa photography, basic. No? Micro photograph, small photograph, or ginagamit sa filmmaking, di ba? Filmmaking. Ang photomicrograph, pinamagnify mo gamit ang microscope. Macro photograph or photomicrograph, pinamagnify mo gamit ang extended or macro lens. Madadaanan nyo yun sa replay sa photograph. Graphometry analysis of handwriting by means of comparison and measurement. At sinusukat mo yung handwriting. Indented, the term applied to the visible depression. Yung sa likod, ulit-ulit pa lang po. Pag sulat mo ay bakat sa likod, yun ang indented writings. Citation, pag nag-aalangan ka, irregular thickening that is found when writing slows down, pag nagsulat ka ganyan, medyo kumapal. So, yung isa naman manipis kasi nag-aalangan, ganyan yung citation, kumapal kasi nag-aalangan ka. Line quality, pwede siyang good line, pwedeng poor line. Pag good line, smooth. Pag poor line, commonly ginagamit ito sa simulated forgery, no? Or sa mga forgery. Safety paper, a paper which has been treated in such a way to minimize the chances of forgery. Kasi yung papel na ginagamit para ma-minimize yung paggaya. An example yan sa pera. Yung pera natin, na papel, yun yung isang safety paper. Kasi yung pera, hindi lang basta papel yan, meron yung halo na abaka. Maraming halo-halo yan para ma-minimize yung chances na magaya siya. Safety paper ang tawag nito. The art of beautiful writing, calligraphy. Kabaliktaran niya, bad writing, kakography. Pag lahat capital letter, may lahat capital letter, majuscule. Pag lahat small letter, yan, minuscule. Alignment is the relation of parts of the whole line of writing or line of individual letters in words of the baseline. Alignment. Superimposing ink, ginagamit siya sa obliteration. Superimposing ink. Blotting also niya rin. Contact writing, ulit lang pa. Fresh ink. Invisible, hindi ko na di-discuss. Conclusion, a scientific result from relating observed facts by logical, common sense, reasoning in accordance with established rules of law. After mo ma-obserbahan na yung isang, after ang observation mo ng facts, syempre gamit ang logic, common sense, yun na yung conclusion. Na pinaka-resulta ng observation mo, sinasabi mo na bubuo ka na ang conclusion. Alam nyo na. Other than exemplar? Standard. Medyo bilisan ko pa, kasi may replay naman, di naman kayo banatan nyo lang sa replay. Exhibit is a term used when referring to the specimen standard or question which is presented in court. Pag pinipresent mo yung object sa court, ang tawag yan exhibit. Okay, exhibit 1, kutsilyo. Exhibit 2, fingerprint. Exhibit pa lang tawag pag ino-offer mo pa lang as evidence. Pag tinanggap na siya, tawag doon evidence na. Pag tinanggap na siya ng court, magiging evidence. Pero pag ino-offer mo pa lang yung object, exhibit pa lang yan. Reference collection, kasi yan, material, compiled, compile mo na natin na ginagamit mo siya na reference. Yan sa mga tanungan. Writing yan, result. Handwriting, wala. Photography in QD, na-discuss na rin natin sa photography, no?
Malalayo na ito mga bati. Okay, instrument used in question document examination. So, pag nagsasagawa ka ng QD examination ito, pwedeng magnifying lens, no? Pinadala sa mga retaker, no? Sa mga retaker dito, nakarami nagdala kayo ng magnifying lens. Ginamit ba? Ginamit na sayang, no? Sa mga body nating retaker, absent ata sila, no? Hindi naman ginamit. Stereoscope, wala, no? Ito yung magnifying lens ba? Ito yung stereoscope, binocular microscope. Kaya binocular, dalawa yung silipan. Instrument that can show 3D dimension. Pag sinilip mo yung writing stroke niya sa baba, naging 3D siya ba? Yung 3 dimension siya. Ano naman ito? Sir, Measuring test plates. Sa tanong-tanong natin tanong. dalalay pa rin namin yan, sir, sa darating na exam, yung magnifying lens. Mag-antay tayo ng announcement body, no? Tingnan natin kung papatigil. Kasi nakarami announcement, eh. Kaya nagdala, hindi nga lang nagamit. Kasi yung magnifying lens, magagamit nyo siya sa ano, ridge counting, tsaka ridge tracing. Hanapin nyo yung rule, hanapin nyo yung core, hanapin nyo yung delta. Alam nyo na kung paano gamitin. At least, kahit padalhin kayo, hindi na kayo takot, Alam nyo na yung rule sa pagpili ng core, alam nyo na yung rule sa pagpili ng delta, magbilang kayo. At least, padalhin kayo, hindi prepared, no? Kasi okay na yung magdala ka. Maka-red doors naman nila. Red doors, isilipin mo sa red doors yung magnifying. Measuring test plate, these are ruled or line transparent glass, which are used to pagsukat ng mga alignments, slanting, spacing. Table lamps is an artificial light with adjustable shape. Table lamps, transmitted light gadget. Pag sabi kasi transmitted, inihilawan mo sa likod. Dito mo nilalagay yung papel para may lawan sa transmitted light gadget. Source of light will be transmitted either to the back or bottom. UV lamp, gumagamit na yan. UV lamp, yan. Yung pala mukha ng ultraviolet light. Infrared viewer, tama nila infrared viewer, ginagamit siya sa obliteration. Tsaka sa chart document, mukha niya. Yan, infrared viewer. Iodine fuming, ginagamit din siya sa pwede siyang gamitin sa chart document din. Pwede siyang gamitin iodine fuming apparatus. Sagot ba? Sagot. Sir, may proper shading po ba sa board exam? Wait lang. Sa board exam kasi ganito yung shading yung body, hindi siya below square. A, B, parang ganyan. C, D, parang ganyan. Shade nyo lang ganyan, okay na yung body niyan. Normal lang. Wala, parang ganyan. Basta mapuno nyo lang lahat, okay na yan. Pwedeng mag-erase sa board exam, pwede. Pero mas maganda walang erasure. Pero pag hindi talaga maiwasan, pwede mag-erase. Basta malinis. Malinis yung erasure mo. Ayusin mo yung erasure mo. Kasi may mga erasure mo. Sir, Hindi, square ganito ba? Ganito. Sa mga repeater, tama ba? Tama ba ako sa mga repeater? Ganito din ba sa inyo? Sir, paano po pag if ever sumobra sa bilog yung shade? O wala nang problem, buddy. Hindi siya big deal. Hindi big deal siya kasi hindi siya big deal. Kasi ako marami akong sobra, buddy. Mga ganyan. Hindi siya big deal. Yung erasure, hindi rin siya big deal. Ginasabi ng mga iba yan na wag mag-erase. Pag mag-erase, malinaw na. Ako na kailang erase ako. Hindi dapat bagsak na ako. Basta make sure na malinis. I-check nyo muna yung erasure ng lapis. No? Ang pinaka-the best na erasure sa akin, yung sa Mongol 2 na lapis, malinis yung mag-erase. Pag bumili ka kasi ng separate na erasure, dudumi lalo, buddy. Imbis na mabura, itim. Yung itim na yan, tapos nag-shade ka ulit, dalawa ang mapapasa ng machine. Pag insert na ang sergay mo doon, malilito yung machine, mali na yun. May E, tama, may E, di ba? May E. Pero yung sa choices, hanggang D lang. Pero sa shading, may letter E. Sir, may exam po ba tayo every end? Wala. Hindi ako nagpapagalan. Ang exam nyo, kayo bahala, may exam sa sarili nyo. Kasi meron tayong sa dulo ng mga Q&A, ako kayo mag-exam sa sarili nyo. At your own pace, at your own time, anytime, kayo bahala sa sarili nyo. Hindi ko style yung ganun. Basta iba yung style ko talaga sa traditional na review center. Iba. Basta bahala kayo bahala kayo. Basta binibigay ko na sa inyo lahat. Sundin nyo na lang. Pwede rin namang hindi. Basta bahala kayo.
Ano pa, ano pa mga pwedeng tanong? Mongol to, body Mongol to. Ah, dalhin yung lapis Mongol to. Mongol to. Yan yung, yan yung napapasa kasi ng machine mga Mongol 1, mga Mongol 3. May ganun ba? Basta Mongol. Para hindi ka mukhang Mongol. Ito, no? May peking ganyang lapis na makukulto eh. Ah, okay. Ah, bili kayo sa National Bookstore. Yan na. Pag ano, yan yung mga orig. Meron, madami yan. May mga peke. Make sure na maayos. Kasi yung kung anong pinagkaiba ng mga lapis. Advisable lang. Alam ko pwede ibang lapis, pero ito yung advisable mga bata. Mongol to. Ang gusto ko sa inyo, after sabi yan ni Buddy, may meron tayong dito, abi ko yung CLJ, basic yung CLJ. Hindi sa pagmamayabang, sobrang basic ng CLJ. Baga si Buddy, siguro nakulang daw siya sa tulog. Baga alas. Exam kinabukasan, kailangan 5:30, gising na kami first day, 5:30. Siguro mga 3 or 4 a.m. gising pa. Kahit gano'n ka review ka Buddy, kung antok ka lang, didilim na yung paningin mo. Wala lahat ng review mo. Ang gusto ko sa inyo, 2 days before board exam, wala na kayong ginagawa, relax na lang. Dapat sobrang prepared na kayo. Yung iba kasi nagre-review pa, wala. Yun yung ginawa ko nga dati, 1 week before board exam, Buddy, relax na. Kinalma kasi prepared na. Kung yan gusto ko mangyari sa inyo. Tsaka dapat, imbis na mag-review kayo sa gabi, matulog na kayo ba? After board exam, matulog. Mas maganda yung tulog mo kaysa sa nagre-review ka pa. Kasi naranasan ko ba, ang baba ng core ad ko. Isa sa mga nag-attack yung core ad, 87. 87 na tayong core ad ko. Mataas na, kung isipin, mataas na. Pero kung naghahabol ka ng top notch, medyo mababa siya. Last day ko, pang third day, wala akong tulog. Then, nagsasagot ako ng core ad, nang didilim na yung paningin ko. Parang nahihilo na ako, parang mahimatay. Walang kwenta lahat ng review ko kung gano'n ang mangyayari. Dapat body and mind prepared kayo, hindi lang utak. Lalo na yung mga may majowa. No? 1 day before board exam, nakipag-break ko sa'yo yung 10 years mo na 10 years mo na karelasyon sa patay. Ba yung maliwala yung lahat ng review. Maraming factor sa board exam habang bumabagsak. Body and mind yan, Buddy. Hindi lang yan mind ng mind, no? Body and mind yan. No? Dapat prepared ka sa physical. Mag-exercise ka, jogging ka. No? Kasi pag nag-exercise ka, mas maganda rin ng utak. Ang daming sinasabi. Sagat na sagat. Charlie. Ang last point pag boss banyans, wala kasi sobrang galing nyo. Partida, may minus 10 ng lahat ng boss banyans kasi sobrang galing yun ng partida. 5. Sagot Buddy. Ano to, spacing similar to the type? Spacing. Patay yung spacing ba? Dyan na yung kanina. Proportional. Pika ilan? Pika ilan? Pika? Ano to? Eliminate pag nilinis mo, okay na lang. Pag nilinis mo, okay na. Transitory defect. Transitory defect. Above or below, palo rin. Above or below. Vertical. Vertical. Right or left? Right or left? Horizontal. Ano siya? Incline. Please. Bigat sa isang side, mabigat sa isang side, heavier on one side. Opposite spin. Basic. Double impression, Buddy. Rebound. Bilis na. Very good. One study scientifically that, sige nga. Kisa ka, eliminate na to. Document. Document examiner. Ang technical definition ng document examiner, hindi naman sinabi na magbigay siya ng opinion eh. Hindi naman sinabi niya na magbigay siya ng expert opinion, expert witness. Kung expert opinion ang binibigay. Setting to or more items side by side. Alpha. Comparison. Comparison. Ano yung comparison? Critical comparison. Yeah. Then transmitted. Transmitted light. Contamination.
Operation. Erasure. Sure. Erasure. Removal eh. Tinanggal. Uy, erase. Restoration. Restoration. But again. Altered. Kasing document na to. Alpha sir, alpha. Absorb. Alpha. Offset. Alpha. Citing. Ano yung condition sa utak na hindi ka nakakagsulat, you unable to write, you unable to write na Graphia. Yeah. Carbon outline process. O sige nga, yabang nyo, akala nyo ha. Naalala ba? Delta. Micro. Photomicron, sir. Na-extended tube, extended tube, or macrolens. Macrolens. Ano talagang sulat ko, no? Kakography talaga. Kakography. Tanong-tanong ba? Sir, na-upload na po ba yung recording? Ay, hindi pa. Yung PowerPoint na-upload na, pero yung reply ba, di ba bukas na? Kasi kailangan buuin ko yung lahat. Bukas ng hapon. Tapos tayo bukas ng hapon. Doon, lahat na pati PowerPoint. Para sure. Okay, sir. Out, sir, nag-run out. Tapos baka mag-run out ulit ngayon, sir. Tapos na naman ulit, sir. Ayun lang, sablay. Sana wag naman, no. Umuulan lang. Umuulan. po ka, sir. Maghapon ang ulan din sa Pangasinan. Sagat-sagat. Anong tawag sa writing? Charlie. Underneath. Bukas mga pali, baka 12 ulit tayo, baka 12 PM ulit bukas. Kasi mamaya sigurado puyat na naman ako. Hanggang gabi tayo mamaya eh. Mapuyat na naman ako, baka 12. Depende. Policy. Line quality. Delta. Topography. Beautiful writing. Calligraphy. Lahat kapital, no? Lahat kapital. Majuscule. Lahat letter. Taas ng bagyo dyan ah. Bakit di ba writing? Busy ba? Ako sa lakas ang may tsaka ulan. Bye. Tapos pinapresan mo sa ano, instrumento shows 3D. Mr. Rabo. Yes, sir. Alpha. Sa likod, transmitted light. Transmitted light. Lakas naman ng bagyo dyan, buddy. Kasi nyo lang. Oy, natuto ba kayo? Ano na tayo, Yes, Miss? sir. Natuto ba kayo? Observe. Sige, break muna tayo. Kain mo na. 1 hour, sir. 1 hour, sir. 5:30, kain mo na, kain. 5:30, sir. 6 na lang, sir. 6 na. Sir, sige, sir.